yung para po sa mga hindi po makaka-attend po ngayon. Okay po? And syempre, hindi nyo naman to nakukuha ng isang pakinigan lang. Okay? Kasi po ako, hanggang ngayon, patuloy ko rin po siyang kinakalikot. Kanina lang, meron kami transaction ni Mentor Lina. And ayun nga, medyo meron din kaming tinanong sa Viber. May mga error na nangyari. So, pero syempre, normal lang po yun sa nagsisimula sa bagong application na kagaya po nito. Okay po. Ayan. So, ayun. Sana malinaw na po kung bakit po Bibo or Business in a Box opportunity po siya kasi hindi lang po tayo basta consumer, hindi lang po tayo basta gumagamit ng serbisyo, hindi lang tayo basta nagbibigay ng serbisyo, kung hindi, magkakaroon po tayo ng maliit na commission sa bawat transaction na ginagawa po natin. Okay po. So, maliit po siya pero kapag kamadami, lumalaki rin po yan. Tama po ba? So, syempre, network ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang po isa, dalawa, 10, o 100 tao ang pinag-uusapan natin dito. So, kapag ginagawa natin yung business, along the way, dumadami po tayo, di ba? So, una, mag-isa ka pa lang po ngayon, makakakuha ka ng left and right, yung left and right mo makakakuha hanggang sa nag-grow yung team under your organization. And by growing ng organization mo, doon mo mararamdaman yung sinasabi ko po na maliit na commission pero pag pinagsama-sama, lumalaki po siya. Okay po? So dapat ma-excite po tayo dito. Hanggat bago ka pa lang or nagsisimula ka pa lang, ma-excite ka na kasi saan ba papunta yung grupo mo? 'Di ba? Lalaki rin po 'yan. May mga magkakaroon ka rin po ng downlines. And syempre, gagamitin din po nila yung Bibo. So, may enjoy mo din yung sinasabi na commission dito po sa uh, Bibo or Business in a Box opportunity. So, ayun, simulan po natin. So, pero bago po natin pala simulan, may matanong ko lang po, pwede po bang mag-type ng number 3 yung mga hindi pa po nakabibo? Ayan. So hindi pa po kayo nakabibo. Ibig sabihin wala pang Bibo application na naka-download sa cellphone po ninyo. Please type number 3. Wag po kayong mahiya. Hindi po 'yan nakakahiya. Ayan, sige po. Ayan, thank you so much po sa pag-participate. So at least alam ko po kung sino po yung mga tuturuan po natin kung paano po mag-download. Kasi part po ng training na to, very basic. Okay po, sisimulan po natin siya sa kung paano po siya i-download. Okay po, kung paano po siya i-download, paano mo siya i-activate, paano mo siya i-verify hanggang sa magamit mo siya na mag-cash in, mag-cash out, magbayad ng mga transaction. Yun po yung training po natin ngayon. And ito po is may part 2. Okay po, doon po sa part 2 natin, sisikapin po natin na ma-invite po natin yung isa sa mga vice president ng OBI. Okay po, so sisikapin po natin para syempre may mga tanong po tayo, tama po ba? O, di ba? So para at least yung ano po nila, yung tanong po natin ay masagot po nila. Okay? Yung ngayon po kasi ang focus lang po natin is ma-convert, okay po? Mabigyan ng knowledge at magkaroon yung mga wala pa. Okay po? At maturuan po kayo ng basic usage ng ano po, Bibo. Ayan, Coach Ninya, message niyo po ako mamaya after ng training. Tuturuan ko po kayo kung paano po kayo makakapag-download ng Bibo outside the Philippines. Pwede po. Ayan, pwede po yan. May mga kakalikutin lang po tayo sa cellphone po natin. And hindi nyo po siya sa Play Store ida-download. Gagamit po tayo ng link para ma-download nyo po siya kahit nasa outside ng Philippines po kayo. Message nyo lang po ako mamaya sa Romel M. Texon po na Facebook. Ayan. So, yung mga ano po ay mga nasa ibang bansa para isang explain na lang po baka meron pong mga ano po dito, mga OFW rin na kasama po natin. Message na lang din po kayo o kaya i-upline po ninyo para mapagsama-sama po natin at maituro po natin kung paano nyo po i-download yung Bibo outside the Philippines. Okay po, kasi currently yung Bibo po natin, available lang po siya sa Play Store at saka po sa App Store, tsaka po sa Apps Gallery, only in the Philippines. Pero may mga ways po para ma-download natin siya outside the Philippines. Ayan, sige po. So simulan na po natin. Medyo marami po yung mga wala pang bibo. Okay po, medyo marami pa po no yung wala pang bibo po natin. Sige po. Ayan, hello po kay Coach Jenaline Vallejo from Saudi. Ayan, nandito rin po si Ma'am Au.
si Coach Geraldine. Ayan, kagaya po ng nakapag-download na pero di ko pa magamit. Ayan, sige po. So tamang-tama po. Nag-attend po kayo ngayon. Kung meron na po kayong downloaded sa cellphone po ninyo, dito po sa pamamagitan po ng basic training po natin ngayon, sundan nyo lang po. Mas maganda nga po kung nasa Vivo kayo ngayon, ay nasa Zoom po kayo ngayon, may another phone po kayo, at buksan nyo po yung Vivo nyo doon, tapos kalikot-kalikutin nyo siya habang nagsasalita po ako. Okay po. So sa mga nagchat-chat po, nababasa ko po yung chat po ninyo pero hindi na natin isa-isahin at para makapagsimula na po tayo. So welcome po sa ating basic training ng Vivo Super App. Ayan. So ano po yung mga pag-uusapan po natin ngayon? Yun, kanina tinakil po natin what is Vivo. Okay po. Ano po yung pinagkaiba ng free versus premium? Oo, kasi pwede namang free lang yung gagamitin mo, pwede namang hindi ka naman mag-premium pero ano yung kagandahan kapag ikaw naka-premium? Okay po, pag-usapan din po natin mamaya. Number 3 is yung importance of upgraded Vivo app. Ayan. Number 4, how to upgrade to premium. Kung paano po kayo from free user ka lang, paano ka mag-upgrade sa premium. And kung paano po natin i-maximize dun sa last. So dun po sa number 5, share screen ko po yung cellphone ko po, tapos ituturo ko po sa inyo step by step yung mga itatanong po ninyo. Halimbawa, paano mag-cash in, paano mag-cash out, paano mag-transfer sa bank, ganyan-ganyan. Okay po? So, yan po yung ating mga pag-uusapan ngayon. 5 lang naman po, pero mahaba-haba po yan. Okay po? So, at least ngayon pa lang po mapag-usapan na natin. Okay po. So, yan. Number 1, what is Bibo Super App? So, bukod po dun sa in-explain ko kanina, pwede nyo po screenshot yan o basahin ko na lang po. Vivo Super App is a financial super app that provides users with various financial services such as cash in, fund transfers, local and international remittances, bills payment, and a 5% to 6% interest in saving account. So, ibig sabihin si Vivo, nag-o-offer din po siya ng saving account. Okay po? So, it is an all-in-one application that allows users to access a range of financial services in one place. Vivo Super App is known for its convenience, security, and affordability, making it a popular choice for people who want to handle their finances and with ease. So, yun po. Basically, financial transactions ang ano po natin dito, financial services ang ino-offer. So, sabi ko nga po, walang pinagkaiba kay Y, tsaka po kay G, tsaka kay P. Okay po? So, si GCash at tsaka po si Paymaya. Kung kayo po ay user na po nung dalawa na yon, ita-transfer nyo lang po yung knowledge po ninyo dito po sa Vivo. So, meron lang pong mga konting changes pero halos same lang din naman po sila. Okay? So, yan. Number 1, para po sa mga wala pang Vivo. Okay po, mas maganda yung mga wala pang Vivo, may hawak po kayong cellphone ngayon. Okay po, may hawak kayong cellphone para mag-guide ko po kayo paano nyo ida-download at masundan nyo po yung sunod-sunod na itatakel po natin mamaya. So how to get started with Vivo Super App? Una po, kailangan po nating i-install po siya sa cellphone po natin. Kailangan po is yung cellphone po na gagamitin natin is Android, okay po? Or tawag dito, iOS, okay po? So pwedeng sa Apple, pwedeng Android phones or smartphones, pwede po 'yan. Basta meron tayo kayong connection ng internet, makakapag-download po tayo. Okay po. So kung ikaw po ang cellphone mo is Samsung, Oppo, Vivo, Redmi, okay po, basta Android yung phone mo, doon ka po pupunta sa Google Play. Okay po, Google Play, Play Store ng cellphone mo. Okay po, ito po yan, yung nakikita nyo po na triangle. Okay, so dyan, kung saan po kayo nag-download ng Facebook application, ng Instagram, ng Zoom, doon nyo rin po, itatype nyo lang po yun yung Vivo Super App. Lalabas po yun, ida-download nyo po, i-install nyo po sa cellphone po ninyo. Para naman po sa mga Huawei user, wala po kayong Google Play. Tama po ba? So ang tawag po sa Play Store po ninyo is Apps Gallery. Okay po, wala rin po pinagkaiba. I-type nyo lang po yung Vivo Super App. Hanapin nyo lang po, lalabas po yon, i-download nyo po, i-install nyo po sa cellphone po ninyo. Kung kayo naman po is Apple user, pupunta po kayo sa App Store.
Okay po, i-type nyo rin po yung Vivo Super App, lalabas po, i-download nyo at install nyo po sa phone nyo. So hintayin lang po kayo ng ilang segundo, may install po yan sa cellphone po ninyo, and then kailangan nyo pong mag-register. Ayan, so meron po nakakaraang advisory yung company po, no? To all our AIM, EC, OVI leaders, and distributors. Please use your official DTC's main user ID number as your referral ID for Bibo sign up. Okay po? So again, kung ikaw ay member na, nag-download ka ng Bibo, free pa lang po yun, yung dinownload nyo na yon. At saka po hahanapan po kayo ng referral ID. So ang referral ID na itatype nyo po dyan, hindi kay upline, hindi kay downline, sarili mo po, main account. Okay po, yung distributor tracking center mo. Yun yung main account, yung main user ID mo, yun po yung gagamitin mo as referral ID para ma-access mo po si Bibo. Okay po? Take note, the mobile number registered in your DTC must be the same number na gagamitin mo sa Bibo para hindi po tayo magkaroon ng problem. Okay? So ano yan? Ibig sabihin kung ano ang nakaregister doon sa inyong DTC, sa inyong web page, dapat yun din po yung gagamitin mong number sa Bibo account mo pag nag-register po tayo. Para hindi na po matagal yung proseso. Kasi may mga ilang leaders po tayo dito na tinulungan po natin na mag-process dahil po nawala po yung number nila na nasa DTC, hindi napapalitan agad. Tapos nag-register kay Bibo, bagong number yung gamit. Hindi po ngayon mag-connect yung DTC at saka yung Bibo. So hindi makapag-encash. Walang transaction na magawa. Okay po. So para maiwasan po yon, tingnan nyo muna, i-review nyo muna po yung inyong DTC, kung ano po yung mobile number na ginamit nyo po para i-register, i-encode po doon. Dapat same din po na gagamitin yung mobile number doon po kay Bibo. Okay? So ito na po, na-download nyo siya. Tama? So after successfully installing the Bibo Super App, open nyo na po yung app, i-click nyo na po siya and follow the registration process. You may need to provide personal information and complete the necessary verification step as required by the app. So first po, first step po, di ba napindot mo na pumasok ka na, nag-click ka na po kay Bibo. Ito po kaagad yung makikita po ninyo. Ito po, yung may login, fill out all required details. Ito po. So kung wala ka pa pong account, kung kaka-download mo pa lang po niyan, dito ka po sa sign up. Click mo yung sign up. Okay, pag napindot mo yung sign up, sa second picture po, ito po. Ayan, so dyan mo po ilalagay yung contact number. Ito po, dyan mo ilalagay yung contact number na nasa DTC mo. Dapat yun din yung ilalagay mo dito sa Bibo mo. Okay? So, paano pag nawala, offline? Paano pagka nagpalit kami ng number? Yun po yung sinasabi ko. Ayusin nyo muna, bago po kayo mag-sign up sa Bibo, ayusin nyo muna po yung number nyo sa DTC nyo para isang ayusan na lang po siya. Okay? So, sabihin natin tama, magkaparehas. So, encode mo lang po or type mo lang po dyan yung mobile number mo, 11 numbers po yan. Tapos, yung referral ID, yung sinasabi po kanina na main account mo. Okay po, user ID mo. So dito po yan sa referral ID. Sabihin na natin na encode mo na or nailagay mo na i-type mo na yung number mo tsaka yung referral ID mo. Click mo yung proceed. Dito po sa third picture, pagka-click natin ng proceed, automatic po yan, mga ilang minuto lang, wala pa sigurong 1 minute, may marireceive ka po na authentication number or OTP, one-time password. Okay po. So, marireceive mo yun doon sa mobile number na ni-register mo. Yun po yung itatype mo dito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 na box. Okay po? And then, pag nailagay mo na po dyan, yung verification or authentication number, anim na number po yan, click submit. Okay, nakakasunod po ba? Nakakasunod po ba? Ayan, so sige po. Diyan pa lang po yan sa pag-register. So pag na-click po natin ang submit, okay? So pagka-click po natin ang submit, ito po kagad yung mangyayari. Meron pong step number 1. Ano po yon? Ang step number 1, set up mobile PIN. Okay po, set up mo yung mobile PIN mo. So enter mo lang po dito yung gusto mo na 6 na digit na maging password mo. Okay po?
yung magiging MPIN mo pula, MPIN. So, 'di ba ang GCash may MPIN din po 'yan? So dito may MPIN din. So 6 na number po 'yan. Ko-confirm mo lang tapos magse-set ka rin po ng password. Okay po. So maglalagay ka rin ng password. Yung password po na hihingin po nito is nagre-require po ng uppercase, lowercase at saka po numbers. Combination po siya. So ibig sabihin kailangan ng isang capital letter, tapos may naka-small letter, tapos may numbers. Okay, combination. So dapat po hindi nyo malimutan po yan. Although pwede nyo naman i-forgot password pero hassle po kasi pagka pinorgot password nyo. Okay? So dapat meron kayong listahan. Okay? Nung password po na gagawin ninyo. Yung MPIN po ninyo, yung 6 na number, bukod po yung password. Okay? Magkaiba po yan. Yung MPIN tsaka po yung password. Magkaiba po yan. Click proceed. Okay? So pagka-click mo yung proceed, magpupunta siya sa step number 2. So about yourself. Tell us something about yourself. First name mo. Okay po, yung middle name mo. Tsaka po yung last name. Okay? So kung meron kang suffix na connected sa name mo, lalagay mo rin dyan. And then birthday. So lahat po ng makikita nyo po dyan, i-fill up nyo lang po and then click proceed. Okay? Pag na-proceed mo, mapupunta ka po sa step number 3 which is yung email address. Okay po. So yung email address, dapat po yung email address nyo sa DTC, yun din po yung email address na gamitin nyo dito. Okay po? Para hindi po magulo. Okay, so nalagay mo na yung email address mo, click proceed. Okay, pag na-click mo po yung proceed, punta ka na po, diretso na po tayo dito kay step number 5. Ayan, so yung i-review mo na yung details. Okay, so i-review mo yung details, lahat ng in-input mo dito sa from step 1 to step 4. Andyan, titingnan mo, baka may mali ka na na-encode, yung birthday mo, yung birthplace mo, yung gender mo, okay, pangalan mo, baka mali spelling. Pag okay na po lahat, okay po, click mo lang ulit yung proceed and then congratulations, you have successfully registered your account. So click mo yung proceed to login. Pag click mo yung proceed to login, mapupunta ka na po kaagad doon po sa, ayan, wala pala dyan. Pero mapupunta ka na kaagad doon sa kanina. Ito. Para, asan ba yun? Ayan, ito, yung login. So dito ka na po mapupunta sa login kapag ka na successful ka nang nakapag-register. So this time, hindi ka na sa sign up. Dito ka na ngayon, tatype mo yung mobile number mo tsaka yung sinet mo na password, tapos click login. So pagka-login mo, ito na kaagad yung lalabas po sa atin. Okay? So users must verify their accounts before they can start using the application services. Verifying the account ensures the security of the user's personal and financial information. So syempre naman, kailangan po naka-verify po yan. Kasi pag hindi po kayo naka-fully verified, limited lang po yung transaction na magagamit po ninyo or magagawa po ninyo. So paano po i-verify? Okay, nakita niyo po yung mahiwagang hintuturo. Ayan, so nakapag-login po kayo, di ba? So ito po kagad yung lalabas. Ito, may pangalan niyo po yan, may mobile number niyo po yan. Click niyo po ito ngayon, yung may bilog, yung quotation mark. Okay po? Pag pinindot niyo po yan, ito po yung lalabas, yung picture number 2. Yung please complete your registration details. Tapos, verify your account now to enjoy all the features of the application. Get verified now. Click mo lang po yung get verified now. And then, ito po yung third picture ang lalabas. So, makikita po ninyo yung difference ng non-verified at saka po ng verified. So, libre lang naman po mag-verify. Kailangan nyo lang i-provide po yung mga hihingin po niya. No? So, click mo yung proceed. Pag click mo ng proceed, mapupunta ka sa fourth picture. Step number 1, complete your personal profile. So, kailangan mo po mag-take ng selfie. So, sa pagte-take po ng selfie, kailangan ang ilaw natin malinaw. Ang background po natin is plain. Kasi titingnan po niya yung mukha mo. Sa sentro niya yan sa mukha mo. Okay, step number 3, take a photo of any of your valid government ID. So, ang hinihingi po dito is government ID. Ano po yan? Passport, driver's license, UMID ID. Okay po. So yung mga supporting or hindi po tinatanggap is yung
voters, ano pa ba, yung PhilHealth, yan, hindi po yan tinatanggap as valid ID. Supporting lang po yan. So step number 4, napicturean mo na po yung ID mo. Okay, ang step number 4, confirm your details to get verified to enjoy more features. Ngayon may mga nade-decline. Okay po. So number 1 reason kung bakit po nade-decline tayo, malabo po yung pagkaka-picture nyo sa ID nyo. Or minsan ginamitan nyo ng flash. So nag-reflect yung flash doon sa ID, burado lahat ng information mo. So, automatic po yun, decline ka. Okay? Pag blurred naman, pinicturean mo, gumalaw yung kamay mo, blurred yung pagkakakuha mo, automatic decline, hindi ka mabe-verify. Kaya kailangan bago nyo po ipasa, pwede nyo ma-retake po yan ng ilang beses. So, yung selfie ninyo baka magulo o kaya baka madilim, 'di ba? Yung ID niyo baka hindi masyadong clear yung mga dapat nababasa po siya. Okay, so okay na. So okay ka na sa step 2, step 3. Okay ka na kay step 4. Ayan, so ito na po tayo. Automatic, hintayin nyo lang po yan, mga 5 to 10 minutes. Okay po, or within the day, mabe-verified po yung account po ninyo. So ang lalabas po is, sa account po ninyo is verified na. Okay, verified na po kayo. At may lalabas po na endorser doon po sa, ay hindi, mamaya pa po pala yun. Mamaya, sige, para hindi po kayo malito. Ayan, so verified lang muna. So okay, automatic na po, naka-verified na po kayo. Ayan, so putulin ko lang po regarding po dito sa memo ng company, no. So this is to inform all empowered distributors of empowered consumerism, digital partners of OBI, Vivo endorsers. Effective on April 8, we will cease accepting applications for BDO cash cards aligning with the Vivo app encashment system provided by the company. So, nagsimula po ng April 8, hindi na po sila tumanggap ng application ng cash card ng BDO at hindi na rin po sila tumanggap ng application ng linking ng personal bank account po natin. Ibig sabihin, magpo-focus na po si company kay Vivo. Okay po. Paano naman po yung mga nakapagpagawa na o yung kakapagpagawa pa lang? Okay? So kung kayo po is nagpagawa pa lang at bago pa lang po, hindi niyo pa nakukuha yung card, kayo po is entitled for meron po kayong refund na makukuha doon po sa binayad po ninyo sa application. Okay, so meron po kayong refund doon po sa pinagpagawa nyo ng cash card. Okay po, ito po is para lang po doon sa mga nag-apply at hindi nyo pa nakuha yung card nyo. Kapag kayo naman ay may existing card na, automatic po yan, wala na po yan. Okay, so hindi na po natin magagamit yan on starting May 1. Okay? So, furthermore, all cash card and personal savings account currently linked with distributor's account will be deactivated from our system o as of May 1. So, ito po yung sinasabi ko na hindi nyo na po siya magagamit sa May 1. Okay? So, wag na po kayo mag-encash bago po mag-May 1. Bawa, last week ng April, mag-encash ka pa. So, dapat sa Bibo ka na para hindi magka-problem yung encashment mo, di ba? Kasi pagka po yan, na-stop ng company ng May 1, magiging floating ang encashment mo. Ano ibig sabihin ng floating? Hindi naman mawawala po yan, pero syempre magre-request ka po niyan sa company na ibabalik yan. It's either sa DTC mo o kaya sa Bibo mo. Kaya kailangan ngayon pa lang po mayroon na tayong Bibo talaga. Okay? Ayan, so go premium or kailangan na nating mag-upgrade. So sabihin na po nating na verified na po tayo, tama? So dahil naka-verified na po tayo, meron tayong choice. Okay, kung ikaw hindi ka naman member or wala ka pa namang i-encash, kahit hindi ka pa mag-premium, okay lang na naka-verified user ka lang. Pero kung ikaw ay active distributor, nagbebenta ka ng product, meron kang encashment, nagre-recruit ka, may mga downlines ka, sayang mo sa hindi, kailangan mo pong mag-upgrade. Okay? So, kailangan mo mag-premium. So, ito po yung number 1. Meron po kayong dalawang choice para mag-upgrade to premium. Number 1, pwede po tayong bumili nitong tech upgrade. Ano po? So, ano po yung tech upgrade? Automatic po, babayaran niyo po yan, 1,999. Okay? So, pag bumili po kayo niyan sa lahat ng branches po natin, pagkabili niyo po niyan, mapupunta po yan sa e-store po ninyo. Okay po? Sa e-store,
isi-send nyo lang po yan. Automatic po, ma-upgrade na po yung inyong ah, Bibo. Okay? So, yun po yung sinasabi ko kanina na bukod sa verified, magkakaroon po kayo ng endorser badge. Okay po, doon sa inyong account sa Bibo. Okay? Paano naman? May mga instances po kasi na nag-upgrade pero walang endorser badge. Mamaya tuturuan ko po kayo kung paano po kayo magkakaroon ng endorser badge. Ngayon, ito po yung first way para maging upgraded po tayo to premium. O 1,999, meron po siyang commissional points na 250, positional points na point 5. Ayan, and automatic, puro points lang po yan. Okay, so points lang po yan. So pwede po kayo dyan. Yung pangalawang choice nyo naman po, ayan, siguro, paano muna i-encode? So, halimbawa, bumili po tayo ng tech upgrade. So, paano nyo siya i-encode? Ayan, steps on how to purchase Vivo Premium. For branches or head office transactions, step number 1, magpunta sa pinakamalapit na branches. Step number 2, kumuha ng form at i-check ang Vivo Premium. Step number 3, pumunta sa cashier counter at bibigay ang form para sa mga detalye. Step number 4, magbayad at antayin pumasok sa inyong e-store ang nabiling tech upgrade. Step number 5, antayin ang araw ng encoding. So, ibig sabihin, pagkabili po ninyo, pwede nyo na pong encode yan basta nasa e-store nyo na. Okay? Malinaw po yan ha. Pagkabili po ninyo, agad, paglabas po niyan sa e-store po ninyo, agad-agad pwede nyo na pong i-encode po yan. I-send nyo na po kagad. Para lang po kayo nagsisend ng maintenance sa e-store. Di ba po, pipili lang po, lalagay nyo lang po doon kung isa, dalawa, o isa lang naman binili nyo. Tapos, left or right nyo ba siya ilalagay yung points? Kasi may points nga po siya eh. Diba? Ayan. So, yan po yung paano po mag-premium gamit ang tech upgrade. Yung pangalawa naman po, pwede po kayo bumili ng additional account. Ayan. So, ito po yung kagandahan. So, upline, bakit naman ganyan? Di mas naging mahal. 199 nga yung isa eh. Tapos tuturo mo kami sa 10.5 o kaya sa 9990. Meron pong reason. Okay? So, kung ikaw this is applicable for non-PAP and essential package holders. So, ibig sabihin, kung ikaw matagal ka ng member, automatic 10.5 ka nag-inco, 10.5 ka nag-join. Bawa, nung nag-join ka, 10.5 ang package na binili mo, automatic hindi ka na pwedeng bumili ng mag-upgrade gamit si 10.5 o si PAP. Pero pwede ka mag-essential. Okay? Kung ikaw naman po is nag-join gamit ang essential package, hindi ka na po pwedeng bumili ng essential para mag-tech upgrade. Okay po? So, ang bibilin mo naman ngayon is either 10.5. Paano naman yung may 10.5 na, tapos nag-additional ako ng account gamit yung essential. So, hindi ka na pwede po dito. Okay, hindi ka na pwedeng bumili ng 10.5 o kaya ng essential package. So dito ka na ngayon sa mas mataas po na package. Dito ka na sa Neoverse o kaya po sa Essential Pro magi-start. So bakit po namin kayo tinuturuan po nito or binibigyan ng ganitong choice? Unang-una po, kapag ikaw po kasi bumili ng tech upgrade, points lang po 'yon. Okay? Ibig sabihin, ma-upgrade ka lang. Pero kung ikaw ginagawa mo naman ng seryoso yung business at may bala ka naman talaga na dagdagan yung account mo, so parang nag-additional account ka lang. Ito ang kagandahan nito, pagka bumili ka po nito, automatic, pagka-encode mo nung inyong additional account, automatic po, encoded na rin po, upgraded na rin po yung Vivo po ninyo. Okay, so kailangan nyo na lang po mag-request ng endorser badge niyan after nyo ma-encode yung additional account po ninyo. And automatic, nakapag-add na po kayo ng account, may direct referral po kayo, nilagay mo sa dalawa bangka mo, mayroong kang pairing, upgraded pa yung ano mo, premium pa yung Vivo mo. Tama po ba? So, binibigyan lang naman po namin kayo ng choice. Okay po? So, choice nyo pa rin po yan kung doon ba kayo sa mag-upgrade lang po kayo o mag-additional account din naman po kayo. So, pili po kayo. Okay? Ngayon, para isang anuhan na lang, bagsakan na lang po. Paano naman po, upgraded na ako. Premium na po yung Vivo ko, pero nag-add ako ng account. Lahat po ng packages po ngayon meron ng Vivo. Okay, so hindi po yan papasok sa'yo kung ikaw po is premium na. Mapupunta po yan sa inyong
e-store. Okay po? Doon sa e-store ng Vivo. Okay po, so makikita nyo po, encoded po siya or may encode nyo po siya as endorser pack. Yan po yung bibenta mo ng 2,999. Yan po yung para po sa non-members na gusto pong gawin yung business. Okay? So pag ikaw po kasi is non-member at bumili ka or nag-join ka gamit si endorser pack, meron kang direct referral pero wala kang pairing, wala kang unilevel, wala kang stair step. Direct referral lang po yung sayo. Okay? Yun po yung endorser pack. And hindi nyo po pwedeng i-encode yan kung kayo is member na at gusto mo siyang gamitin, hindi po siya papasok. Kailangan ibang tao, wala pang account sa Inglobal or sa OBI, sa EC, yung gagamit po niyan. Malinaw po ba? Malinaw po ba? Okay? So sana po nakakasunod. Ayan. So yan po yung tatlong ways pala kung paano po tayo magte-tech upgrade. O paano po natin mag-upgrade to premium. Okay? So, tech upgrade versus add account. Yun nga po yung explain ko. Ito po is points only. Ito po, points plus additional account plus direct referral account bonus plus match sales bonus. Yun po yung kagandahan. Okay? So, hindi ka lang po basta nag-upgrade, nag-add ka pa ng account, kumita ka pa. Okay? So, yan na. So, automatic, di ba? So, kailangan i-save nyo po sa phone po ninyo ang Viber number ng Vivo. Okay po? So, 0917-578-5817. Yan po ang only number or pwede naman din po kayo dun sa EC o kaya sa OBI kung may Viber na po kayo nun. Okay lang din naman po yun. Sila rin naman po yung sumasagot po niyan eh. Diba? So, any concern about po kay Vivo, pwede po kayo mag-message po dyan 24/7. Okay? So, ibig sabihin, kahit tulog na yung mga downlines mo, di ba? Madaling araw, gising ka pa at meron kang tanong, pwede ka magtanong po dyan. Okay? So, ngayon, ito na. Link your DTC to your Vivo. Okay, so kailangan nyo pong mag-link ng DTC, link yung DTC mo sa Vivo ninyo para makapag-encash na po kayo. So may mga instances po na pagka-encode po natin, nakalink na po kaagad. May mga pagkakataon naman din po na kailangan nyo i-request. Pero important announcement, bago po kayo mag-link, mag-request ng link ng DTC to your Vivo, ito po, for AIM Global, Orbis Victus, and Empowered Consumerism members and distributors, in our commitment to stay serving you better, we kindly request you that update nyo po yung DTC personal details po ninyo. Yung information, specifically your active mobile number. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na kung nawala na po or napalitan na yung number po ninyo, ito po yung first step na gagawin po ninyo. Okay po, screenshot nyo po yan. Magre-request muna po kayo ng change number. So ang requirement po niyan, signed request letter. Kahit Tagalog po, tatanggapin po nila yan. Ako po si Romel Texon at gusto ko pong palitan yung aking mobile number sa aking DTC with ID number C08 ganyan-ganyan. Tapos, ito po yung aking bagong mobile number. Ito po yung lumang number ko at ito po yung aking bagong mobile number. Tapos, kailangan niyo po ng copy of 2 valid IDs. Please include both sides. So, harap at likod. So, kung passport po yan, syempre harap lang yan. Kung license po yan, harap at likod. Okay? Saan mo isa-send? Email mo yan, yung requirements sa ec.mobilenumber@gmail.com. So hindi po kayo i-entertain sa office kapag doon po kayo magpa-process ng change number. Ituturo pa rin po kayo, tuturuan po nila kayo kung paano po kayo mag-i-email. Okay? So para po doon sa mga nagsasabi na paano yan, hindi kami marunong, napapag-aralan naman po yan. May mga anak po tayo, may mga pamangkin po tayo, o kaya kung wala talaga, edi yung upline po natin, o kaya baka may downline kayo, mas may alam, pwede po tayo magpaturo. 'Di ba? So basta gusto po natin, magagawa po natin 'yan. Okay, so sabihin natin okay na, 'di ba po? So for an easier way to link your Vivo Super App to your DTC, you will need to request via Viber. Okay po. So magre-request po kayo sa Viber doon po sa 0917-5785-817.
or dun po sa OBI. Ayan. So alin man po dun. Kailangan nyo po i-fill up po to. Naka-ready na yan. Yung full name, user ID po ninyo, registered mobile number sa DTC tsaka sa Vivo. Tapos, the Viber number used should match the submitted registered number. So, dapat yung pinang-message nyo po na Viber number is yun din po yung gamit po ninyo sa DTC nyo and sa Vivo po ninyo. Okay? And at least one primary ID. Take note that you need to meet the following requirements. You must be a Vivo endorser. Okay, so bago nyo po malink yung account po ninyo, hindi pwedeng free user lang kayo. Yung hindi pwedeng verified user lang po kayo. Kailangan naka-upgrade na po kayo sa premium. Yun po yun, yung Vivo endorser. Number two, your Vivo Super App account must be fully verified. So, hindi pwedeng nag-download ka lang ng Vivo tapos hindi mo rin naman siya ma-upgrade hanggat hindi siya naka-verified. So, kailangan naka-verified po siya. Number three, Vivo Super App registered name and number should match the details registered with your DTC. Okay? So baka may mga suffix po kayo na bawa yung mga junior, senior, 'di ba? So ano po 'yon? May instances po ako kay Sir June Packing, ewan ko kung nandito siya. Sa ano naman po 'yon sa OBI, sa insurance. Nirenew namin yung kanyang insurance, yung gamit pala niya na ano po, na pangalan doon sa DTC, yung junior, iba yung pwesto. Yung pinasa sa akin na for encoding para sa renewal, iba rin yung pwesto nung junior. Nagtaka ako ba't hindi nag-appear sa DTC or sa ano niya, sa DTC niya na na-renew siya. Yung pala, sabi ng Viber, sir, mali po kasi yung position ng junior. Okay, so ganun din po dito. Kailangan kung saan yun nakalagay yung junior sa pagkaka-encode po ninyo, yun din po dapat yung gagamitin niyo po dito sa pagpapasa ng full name po ninyo. Pag nag-request po kayo ng linking ng account ng DTC to Vivo. Malinaw po ba? Type number 1 kung nakakasunod po. Ayan, pwede niyo rin pong i-type kung masyadong mabilis. Ayan, sige po. Ayan, number 1 na dalawa pa lang po yung nakakasunod. Ayan, naging tatlo na yung type ng number 1. Okay, sige. So, ayan, assuming nakasusunod po yung lahat. Okay po. Request for Vivo linking. Ganito po yung itsura. Yung name po ninyo, yung user ID ninyo, tapos yung mobile number. Pwede rin po screenshot nung... ito, hihingin nga rin po pala yan. Yung screenshot ng dashboard po ninyo. Ito po, yung... Ayan, ito po. So yan lang mismo, i-screenshot nyo po yan, i-include nyo po doon sa ipapasa nyo sa Viber. Ayan. So isang ID, tsaka po ito po, yung screenshot ng Vivo dashboard po ninyo. Okay? Once you are done linking, you are good to go. Okay po. So paano nyo malalaman na nakalink na po yung DTC po ninyo sa inyong Vivo? So punta po kayo kagad sa encashment. Okay? Kahit hindi ka mag-encash, kunwari lang mag-encash ka. Tapos, kahit di ka nga mag-type ng amount Okay? Click mo lang po yung encashment type. Pag hindi nakalink yung Vivo, bank lang yan, automatic. Pero pagka nakalink na po yung Vivo po ninyo, ayan, makikita po ninyo yung may bilog, Bank BDO o kaya po Vivo Super App. Okay? Pero on May 1, wala na po yung Bank BDO, Vivo Super App na lang po yan. Okay, so yan na. So makikita mo na nakalink na pwede ka na mag-encash anytime. Okay po. Ngayon, paano mag-encash? Ayan, yan po yung gusto nating lahat yung mag-encash po tayo Tama po ba? So punta ka na kaagad sa inyong OBI or DTC account, DTC. Tapos type mo yung username mo, yung password mo. Okay, tapos ito, click encashment. Okay, click mo yung iyong encashment. Tapos, bawa yan, may laman na 11,600. So, click mo yung encashment. Pagka-click mo ng encashment, ayan. Type mo kung magkano yung gusto mong i-encash. Bawa, 3,800. Okay po. So, type mo dyan, 3,800. Tapos, piliin mo lang po sa encashment type yung Vivo Super App. Okay? So, pagka-type mo ng amount mo,
click mo lang yung Encash. Okay? Pagka-click mo po ng Encash, automatic po yan, madadivert po kayo, hihingi ng OTP. So, babantayan nyo po yung phone po ninyo. Kailangan nakapwesto po kayo sa mayroong signal. Okay po, para ma-receive nyo po kagad yung one-time password. So, pagka-receive nyo ng one-time password, itatype nyo lang po yun doon dito sa DTC nyo. Mag-a-appear naman po yun dyan yung OTP. So, click nyo lang po yun, i-type nyo po yung na-receive nyo sa SMS, sa message po ninyo. And then, makakapag-encash na po kayo. Okay, so ngayon ganito po sa encashment. May less po yan, automatic. Meron po kayong 10 to 12% tax. Okay, na maliles po sa atin. Tapos, processing fee po natin 80 pesos. Okay, so sabi ng iba malaki. Hindi po, mas malaki po yung sa bank at saka po yung sa cheque. Kasi po yun is 100 pesos. Okay, ito po is 80 pesos. Ngayon, ang processing fee ng encashment mo ng 1,000, parehas din ng processing fee ng encashment mo ng 500 or 1 million pesos na encashment. So, fixed po siya yung processing fee. So sample, nag-encash ka po ng 4,500. So magkakaroon ka ng less 10% tax na 450 pesos. May less yan na processing fee na 80 pesos. Automatic, ang marireceive mo na lang po from 4,500 is 3,970 pesos. Kailangan mo pong mag-antay ng 4 working days, hindi po kasama ang weekends at saka po ang holiday. So Monday ka po nag-encash, Friday nasa Bibo mo na po yan. Okay? So kung last Monday po kayo nag-encash dahil nagkaroon po tayo ng 2 days na holiday, Tuesday pa po yan darating sa inyong Bibo. So kung kayo po is nag-encash nung Monday, anong date ba nung Monday? Ayan, April 6. Okay po, April 6. So kung kayo po is nag-encash ng April 6, okay? Tama po ba April 6? April 8? Ayan, April 8. So kung kayo po is nag-encash ng April 8, Monday, next Tuesday pa po ang pasok po niyan. Kasi may holiday po na 2 araw which is Tuesday and Wednesday. Tapos dadaan ng Sabado, Linggo, hindi po kasama yon. So Tuesday na po ang dating niyan sa Bibo po ninyo. Okay, kaya baka nagtataka po kayo. Yan. So, yan po ang encashment ha. Ang lagi pong maliles sa inyo is 10% tax at saka po 80 pesos na processing fee. So, kung nag-encash, ang encashment naman po ni Bibo is minimum of 500 pesos. Okay? So, hindi po kayo makakapag-encash ng below 500 pesos. Ayan. So, encashment schedule. May memo rin po yung company noong April 3. So, encashment, ayan, explain ko naman po sa inyo na 4 days, 4 working days, hindi po kasama yung holiday at saka po yung ating weekends. So, minimum encashment, nasabi ko na rin, 500 pesos. Ang maximum po is 300,000 pesos. Plus processing fee na 80 pesos plus 10% tax deduction. This include aims to enhance our existing process. So, ayun, maximum po is 300,000, Sir Jun. So, per transaction naman po yan. Ibig sabihin, kung gusto nyo mag-encash ng 1 million, meron kayong second transaction, third transaction. Hindi naman po binabawal. Ayan. So, ito po, pansamantala, 4 days. Pero papunta po tayo sa same day encashment, real-time encashment. So, nag-encash ka ngayon, maya-maya, nasa Bibo na natin. Maganda po ba yon? Kaya ngayon pa lang dapat pinapractice na po natin to, yung Bibo po natin. Oh, hindi naman tayo binabawalang gumamit ng G at saka po ng P, 'di ba? Kasi may mga transaction tayo na mas doon po natin gusto ginagawa, pero ito po pang ano po natin, pangdagdag ba? Diba? So may tip po tayo no kasi sabi ng iba paano 'yan? Paano ko makukuha yung cash? Wala pa namang ano. Magkakaroon po ng card pero habang wala pa po yung card, yung ATM card na kagaya nung kay G tsaka kay P na pwede mong isaksa kahit sa ATM. Habang wala pang ganon, pwede mong ibang transfer, pwede mo ilipat sa kay G o kaya naman ganito. Meron tayong, 'di ba, meron tayong centering ng Saturday, may centering tayo ng Wednesday.
yung mga bibili na partners natin ng product, kung may laman yung account mo ng Bibo, okay? At may bibilin silang product ng ganong amount, kausapin mo na lang na Bibo ko na lang yung pambili natin, akin na lang yung cash mo. Para walang fee na nangyari. Tama? So, tulungan lang tayo. Kumbaga, diskarte lang. Hindi naman pinagbabawal po yun. Ngayon, kung gusto mo rin mag-cash in ng walang bayad sa mga offices, sa branches po natin, extended po ang free cash in. So, hindi mo na kailangan kanina si Mentor Lina nag-cash in. Magkano yung charge sa kanya? 75 pesos sa GCash. Nagpasok siya ng 7 plus 7,000, may 75 pesos na charge. So para maiwasan natin yon, kay Bibo ka na, di ba? Magpapa-cash in ka sa branch. Okay po, tapos okay sa head office, yun na yung ano mo, yun na yung walang bayad po yun, walang process fee. Walang additional amount na ibabayad. Ika-cash in mo lang yon, papasok sa account mo. Pwede mo yung gamitin pang digital transaction. Okay? So saan po tayo pwede mag-deposit ng money by visiting any nearby Bibo Cash in Partners? So una-una, ito nga, empowered consumerism sa mga head office sa branch. Okay? Kung posible, Cebuana, CBM, EasyPay, 7-Eleven, M. Luwilier, Palawan Pawn Shop, Pera Hub, Western Union, SM Markets, Rural Net, RD Pawn Shop, Tambunting, Villarica. Okay po. So ngayon, sa lahat po ng transaction po ninyo, mamaya papakita ko po sa inyo. Okay, paano po kayo, bawa, maglo-load po kayo from 7-Eleven, magka-cash in. Kanina, tinuruan ko po si Mentor Lina. Kaso ayaw pumasok, mahina yata yung internet nung 7-Eleven. So, kaya napilitan siya sa GCash. So, hindi po Bibo ang hahanapin po ninyo sa lahat ng transaction nyo po dito. Ang hahanapin po ninyo is instruction pay. Okay po, si Traction Pay. So ito po yung step by step. Halimbawa kay ano ka, 7-Eleven. Open mo yung Bibo mo. Okay? Maganda nga po sinusundan niyo po 'to para next time alam niyo na. Open niyo yung Bibo niyo. Okay? Pagka-open ng Bibo, select mo yung cash in. Okay? So yung cash in nandiyan po yan. Pagkabukas ninyo nasa dashboard niyo, nasa pinaka kaliwa sa taas, cash in. Pagka-click nyo po ng cash in, select mo yung over the counter. Okay? Over the counter, mababasa mo po yan dyan. Step number 4, select mo yung payment method, click 7-Eleven. Nasa pinaka-unahan yan yung 7-Eleven. Tapos step number 5, enter your desired amount kung magkano. Tapos, ayan, mag-a-appear po pag na-click mo na, ang source is si Dragon Pay. Ayan, si Dragon Pay, yun po yung source. Kaya po kailangan meron kayong email address kasi dito po sa step number 7, select mo yung EasyPay then tap the select button. Okay? Makikita mo yung EasyPay. Okay? So step number 8, you will be redirect to Dragon Pay. Okay? So makikita nyo yan sa Dragon Pay. Meron pong send instruction via email or mobile. So i-click mo yung email. Okay? I-click mo yung email and then kailangan mong buksan yung email address mo, kung Gmail man yan o Yahoo, nandun po yung e-receipt, yung resibo. Yung resibo po na yun po yung ipapunch ng 7-Eleven. Ito po yung nasa step number 10. Okay po? So, ayun na. Tapos ipipay mo yung exact amount. So, may charge din po yan na mura lang naman. Mura lang yung charge po niyan. Ayan. So, kung hindi po kayo nakasunod, available naman po yan sa sa Vivo Facebook page. Okay, message nyo po yung mga uplines. Pwede na ma-send po sa inyo yan. So yan po yung sample ng pagka-cash in gamit kay 7-Eleven. Okay po. Sa over the counter naman, bawa sa mga pawn shop o kaya po sa mga ano po natin, yung binanggit natin ng mga cash in center, kung may ano naman po, may mag-a-assist naman po sa inyo. So dito lang po kasi sa 7-Eleven, self ano nyo po yan Kayo po yung mag-aayos. Pero pagka dito po kayo ba sa mga kagaya ng ano po, Palawan Pawn Shop, so may mag-a-assist po sa inyo dyan kung paano.
Ayan, so okay po, nakakasunod po ba? Sa office po, wala pong nakalagay kung hanggang kailan. Pero kaka-extend lang po. Kaka-extend lang po ng ano po ng double check natin. Ayan. So sa mga hindi pa po nakapollow sa Facebook page ng Bibo, i-follow nyo na po para updated po tayo. Ito pala, meron pala until April 30. Okay po. Pero tansya ko nilalagyan lang nila ng ganito kasi last time until March 31. Tapos nung April nag-extend hanggang April 31. Pero syempre maximize po natin yung ating privilege na makapag-cash in ng walang bayad. Ayan, fix po ba yung 35 pesos na service fee sa lahat ng EasyPay? Yes po. Fix po 'yan, Ma'am Daisy, yung charge po natin. Naka-screenshot po lahat. Power. Okay po. Pwede nyo rin po hingin yung PowerPoint. Huwag nyo lang po i-edit. Kasi pag binigay ko po yung Canva link sa inyo, magagalaw nyo po to. So, huwag nyo na lang pong gagalawin para magagamit pa po natin. Ito naman po yung cash in via bank. Okay po. So, step number 1, open your Bibo Super App. Step number 2, select cash in. Tapos, select mo yung bangko, yung desired bank mo. Select bank deposit. Tapos, yan yung desired amount. Tapos, ano yung bank mo? BDO ba yan o Metrobank? Lahat ng bangko meron po dyan eh. Tapos, step number 7, tap the proceed button. Mamaya gagawin po natin live para basahin lang po muna natin to yung mga step-step na to. Ayan. Tapos, step 8, Traction Pay receipt will show. Dragon Pay reference number must be presented to your choosing cash in payment to credit your wallet in your Bibo Super App mobile account. Ayun, so pagka nagawa niyo na po 'yun, may laman na yung Bibo nyo, hindi lang po sa office pwedeng ipangbayad yung ating Bibo. Okay po, pwede po kayong mag-generate ng ano po, QR o pwede po kayo mismo yung mag-scan ng QR. Basta meron po kayo nitong anong tawag dito, yung payment via Pay QRPH. Yan po yung QRPH. Ito po yung may red and blue. Makikita niyo po yan sa lahat ng tumatanggap po ng e-wallet na payment. Okay? So kahit ano pa yan, kahit GCash na ano yan na QR, Paymaya na QR, pwede niyo pong i-scan yan, makakapagbayad po kayo agad-agad. So ako po nasusubukan ko sa Alphamart, sa 7-Eleven, sa saan pa ba? Sa mga ano po, sa mga restaurant. Ayan, coffee shops. Nasubukan na rin po natin. So, madali lang po siya. Ayan. So, ito. For any concern about po kay Bibo, ayan, pwede niyo po i-click yung sa dashboard po ninyo, yung katabi po itong question mark, katabi po nung bell, ng notification bot, ano dyan. So ito po yung question mark, click nyo lang po yan and then fill out mo yung form. So kailangan mo lang isulat dyan ano yung problema mo, ano yung problema na, bawa nag-e-error yung transaction mo. So bibigyan ka ng ticket, number, and then agad-agad may mag-a-assist po sa inyo via email. Mabilis lang po yung transaction, mga 1 to 2 days tapos po yung inyong ano po, concern. Yun, so doon po natatapos yung ating training ngayon pero ano po ito, magkakaroon po tayo ng ngayon, yung live po, i-share screen ko po yung aking screen ng cellphone para kung ano po yung gusto niyo yung makita or ano yung gusto niyo pong i-sample pero walang laman yung Vivo ko ngayon. Tetestingin lang po natin. Okay? Ay may laman pala 46 pesos. Ayan. So, okay. So, entertain muna tayo mga 3 tanong bago po tayo. Pero, yung kaya ko lang pong sagutin. Okay po. Ito, pag bumili po ba ng Vivo na 199 ay may expiration? Opo, 1 year. Ang hindi agad. 1 year po. 1 year po ang expiration. Ano po? Pastor Nat ng Vivo. So, parang
Sino ba yung nagtanong sa akin isang araw yun? Si ano yata? Coach Richard, ikaw yun, ano? Ikaw po yung nagtanong ng ano, no, nung may expiration. Tinanong ko po sa Viber, 1 year daw po ang expiration ni Bibo na hindi pa na-encode. Ito na po ba yung first question? Ayan, nasagot ko na yung first question. Ano po yung second question? May gusto po ba kayo itanong regarding sa Bibo? Okay, sulat nyo na lang po yung mga tanong po ninyo. Yearly po ba need i-renew ang Bibo app? Hindi naman po, isang beses lang po yan. Coach Ruby, kailangan lang po ginagamit natin siya. So, isang beses lang po tayo magpi-premium. Automatic po yan, magagamit na po natin siya hanggat gusto natin gamitin. O, ah, pwede na po ba mag-download ng Bibo app maski hindi pa po nagbabayad? Opo, yun nga po yung in-explain ko kanina na free user po kayo. Tapos, pwede nyo siyang i-verify kahit hindi pa po kayo nagbabayad ng 1999. So, i-verify nyo po siya. Sundan nyo lang po yung mga step by step po doon. Tapos, magagamit nyo na po siya actually basta naka-verify na po eh. So pwede na po kayong magbayad, pwede na kayong mag-cash in. Hindi lang nyo po magagawa is encash galing po sa DTC. Pero lahat po ng transaction magagawa nyo na po basta naka-verify po kayo. Okay po. Ayaw pa rin po pumasok ng SSS. Yun nga po, kailangan nyo po mag-submit daw po ng ticket. Yung tinuro ko po kanina, turuan ko po kay mamaya, Mentor Lina. Kagaya ko nga po mayroon na akong Vivo pero hindi ko pa magamit. Opo, gamitin niyo po. Okay lang po 'yan. Pwede niyo po 'yang explore. Coach Geraldine, explore niyo po. So, bawa mag-load lang po kayo ng 200, mag-cash in lang po kayo ng 200. Diba? Tapos ipangbayad niyo sa 7-Eleven o kaya magbabayad kayo ng kuryente, diyan niyo padaanin. Yan. Pwede ba ipagamit sa iba ang account sa Vivo? Pwede nyo, ang ano po, i-correct ko po ito, Ma'am Au. Bali, ang pwede nyo pong gawin, pa-downloadin nyo po yung ibang tao ng Vivo, tapos ang gagamitin po nilang referral ID is yung referral ID natin. So, magandang tanong po, no? Tayo po ng mga premium users na unlimited, pwede tayong, bawa may mga kakilala ka na organization. Di ba? Bawa meron kang 100 taong kilala. Yung 100 tao na yun, pwede mo pag-download din ng Vivo, free user lang sila, hindi nila kailangang magbayad. Ang gagamitin lang nila, yung number nila, mobile number nila, pero ang referral ID is yung referral ID na ginamit mo. Yung 100 na yon, transaction nila, mayroon kang commission. Ganun po siya. So, hindi niyo po kailangan ibigay yung password niyo at saka yung ano niyo, pero pwede niyo pong ipagamit yung Vibo sa kahit kanino using your referral ID. Yun po. Like, iiwan ko sa anak ko para siya yung gumamit. Kung anak naman po, pwede naman po. Pero kung ibang tao, pwede niyo po siyang ipagamit nga po yung referral ID niyo na lang po. Para lahat ng transaction po nila is pasok po dun sa Vibo account po ninyo. For multiple account, if the Vibo endorsers is your main account, then the downline mo ay endorser pero ang sponsor niya ay yung account mo under your main account, hindi na valid ang account na yun na ano po? Multiple account. So pagka isang ano po, pag isang pangalan lang po, automatic po yan kahit ilan po yung account nyo. Basta nakakonect po siya sa main account po ninyo, Ma'am Daisy, connected na rin po yun. Kailangan na raw bumili ng premium. Hindi po, pwede pa rin po. Kausap ko po si ano kahapon yung sa office po natin, sa 7th floor. So ano po, pwede pa rin po natin ipagamit. Kasi meron po talagang user lang. So hindi natin sila kailangan i-push po na premium user po sila. Ayan, like, uh, ayun, so yun, sana okay na po na Ma'am Au. Paano naman po ako na
makakapagbigay ng referral number. Yun po, yung kung ano po yung ginamit po ninyo, halimbawa yung main account po ninyo, halimbawa D088445, ganyan. So kung ano po yung pinang-register nyo sa Bibo nyo, yun din po yung papagamit nyo sa kanila. Para kasi pumasok po yung transaction nila doon sa Bibo mo. So may commission ka sa bawat transaction po nila na ginagawa. Okay, halimbawa nagbayad siya ng kuryente. User lang siya, hindi siya premium, pero gumagamit po siya ng Bibo. Okay po. So lahat ng transaction niya may commission ka, Coach Geraldine. Yan. Pero ang gagamitin nila sa Bibo nila is yung phone number po nila. Ang gagamitin lang nilang referral ID is yung sa'yo. Okay po. Ayun, so malinaw po ba yun? Mag-share na po ako ng screen. Ano po to? Available ba video ng training natin? Opo, available. I-upload po natin ninong sa page po natin. Thank you po. Under naman po doon sa register Bibo, under sa account. Sa Bibo, placement. So ano yun? Wait lang po Bibo placement sa DTC account info. Ano po ilalagay doon sa account access? Yung username. And ano po yung gagamit, Ma'am Daisy? Non-member lang po ang makakagamit po niyan ng Bibo placement natin. So yung makikita nyo po, magkakaroon po ng laman yan, yung Bibo placement natin kapag ka-in-encode nyo na po yung endorser package. Pag na premium na siya, mentor, pwede na siya magamit sa bills. Kahit hindi po kayo naka-premium, pwede po kayong magbayad ng bills. Pero hindi po kayo makakapag-encash. Kaya kailangan po natin as a member, kailangan po nating mag-premium para ma-enjoy po natin yung privilege na makapag-encash po tayo using our DTC. Sa akin po. Ay, Ma'am Daisy, hindi niyo po magagamit po yung endorser pack. Kung nag-encode na po kayo ng package na nag-add kayo ng account at meron po kayong DTC, meron na po kayong nagamit niyo po yung Vivo, ang kailangan niyo lang po is mag-Viber po kayo, mag-message po kayo dun sa Viber na hingi po kayo ng endorser badge at saka po request mag-link ng DTC to Vivo. Alam na po nila yon. Sabihin niyo po, nag-add account po ako. Gusto ko po sana magkaroon ng endorser pack, endorser badge, at saka po gusto kong malink yung aking DTC sa Bibo ko. Ayan, may mag-guide na po sa inyo, Ma'am Daisy. So, hindi po siya sa Bibo placement. Sige po, tanong niyo lang po. Hindi po. Yung register po kasi is para po yan sa non-member. Yan. Meron pa po ba? May question pa? Mag-share screen na po ako. Wait lang po Ano ba yung share screen dito sa cellphone? Tayo lumabas. Wait lang po Yung iPad na nga lang.
Baka po may tanong pa po kayo, pwede nyo i-type mo habang nag-ano po ako. 'Yan. Pag na-link na po yung DTC sa Vivo dati pa, pero hindi ko pa po na-try gamitin as ng Vivo. Okay na po yun. I mean, okay lang po. Opo, pwede naman. Kailangan nyo lang po i-double check, Coach Gemma, kung sa encashment nyo may Vivo na. Kung meron na, yun, anytime pwede na nyo pong gamitin yan. Mentor sa Saudi, hindi po available yung app ng Vivo. Sabi nyo. Opo, maya nga po, tuturuan ko po kayo kung paano nyo mada-download yung Vivo pag outside the Philippines po kayo. Teka lang, saan ba yung Vivo? Vivo. So ang Vivo po pwede nyo gamitin sa iPad o kaya po ano basta may internet connection, pwede po yan. Ayan. So ito po yung sample ng Vivo, di ba? So ito po yung best sample ng naka-ano lang po, naka-verified yung kay Rose po na account. So bawa doon po tayo sa cash in, no? Bawa ang cash in, gusto po nating mag-cash in, pindot lang po natin yung cash in. Ayan, may lalabas na po kung via banks, Bibo, cash teller machine, e-wallet, or over the counter. So, testing po natin yung sa 7-Eleven. Diba? So, sabi, click the cash in, tapos click the over the counter, and then hanapin sa payment method, hanapin po natin si 7-Eleven. So, ito po, nasa pinakaunahan. Okay? So, click mo yung 7-Eleven, enter the amount, bawa mga 100,000. Yan. So, 100,000, pwede ba yun? 7-Eleven. Proceed. Click nyo yung proceed. An error. Oh, laki. Hindi pala pwede yun. 1,000 na lang. Ayan, 1,000, tapos proceed. Ayan. So, ito po, lalabas, di ba? So, may charge po siya. Ito yung tinatanong po ni Ma'am Daisy kanina na fix ba yung 35 pesos. So, fix po yung 35 pesos na charge for cash in. Ayan. So, click nyo lang po yung I agree to the terms and condition. Tapos, select payment option. Easy Pay. Nasaan na yung Easy Pay? Hanapin natin yung Easy Pay. Easy Pay. Easy Pay. Easy Pay. Nasaan na yun? Ay, okay. Ayan, Easy Pay, GCash Payment Centers. Makikita niyo po ito. Ito, lagay ko sa pinakaunahan. Ayan. So, Easy Pay. So, click niyo lang po yung Easy Pay. Tapos, select I agree to the terms and conditions. Ayan, tapos select. So, ito po yung sinasabi ko na send instructions via email or mobile. So, click nyo lang po yan, yung kulay blue na yan, yung send instructions via email or mobile. Pag kinlik nyo po yan, ito na yung lalabas. Ayan. So, kailangan nyo po i-access yung email na yon para makuha nyo po yung e-receipt. Or,
may mga ano po, may mga teller po na tumatanggap sila nung referral number na nasa baba kahit wala po yung receipt. Pero yung iba kasi, yung punch yung ginagawa nila, yung ganon, yung inaano po nila, ni-scan nila, so kailangan nila yung barcode. Pero kung pwede naman nilang i-type yung referral number, pwede na po to yung nasa baba, yung DGP9999920. Yan, yung referral number na yan. So, ganyan po siya. Ganyan po yung pagka-cash in. Ngayon, paano naman po yung, ano pa? Sige nga, pwede nyo pong, ano yung gusto nyo i-sample natin na transaction? Type nyo nga po dyan. Bills payment. Yung bills payment. So, click nyo po yung pay bills. Ay, hindi pa pala ito naka-verify. Wait lang. Login ko yung account ko para, uy, kita pala yung password. Wait lang po ah. Yan. Ay, mali. Yan. So, pay bills. Punta tayo sa pay bills. Ayan. So, bawa, ayan. So, magbabayad kayo kunwari po ng cable or internet connection po ninyo. So, click nyo lang po to kung ano yung babayaran po ninyo, yung cable and internet. Tapos, kung ano po yung provider po ninyo, halimbawa si PLDT. Hanapin nyo lang po si PLDT. Ay, cable nga pala to. Halimbawa si Sky Cable. Ayan, Sky Cable. So, yung account number nyo po sa Sky Cable, tapos yung account name nyo po, i-input nyo po dyan kung magkano po yung babayaran nyo. Click proceed. Tapos, ayan. So, yung bawa naman po, ito po yung electric utilities. So, ayan, kompleto po kahit nasa ano po kayo, ibang lugar. Hindi lang po Manila. Ayan ba? Pero sa atin kasi 'di ba Meralco dito. Hanapin natin si Meralco. Ayan, Meralco. So click mo yung Meralco, tapos account number mo kay Meralco, payment method mo, ayan, cash lang naman, tapos amount. Kung magkano yung amount ng ano nyo, tapos click proceed. Ano na po yan? Okay na po yan. So ganun lang po yung pag-pay ng bills. So yung bawa naman is, ano po, pwede din po ba yan mag-load sa CPU? Opo, pwede po kayong mag-load. Halimbawa, ito po yung e-load sa pang-apat po mula po dito sa kaliwa. So, e-load. Ayan, Smart, Globe, dito, Sun, TM, TNT. So, pwede nyo po siya ipang-load. Ayan. Non-telco, yung kagaya ng PLDT or Signal, yung sa cable. Pwede nyo rin pong bayaran yung ano nyo dito, yung RFID o kaya yung sa BIP, yung sa LRT, MRT. Pwede nyo rin po loadan po dito.
Yan. So receive money, bawa tatanggap po kayo ng pera mula po sa iba't ibang lugar o kaya sa iba't ibang bansa. So receive money, ayan. So pag gusto niyo po na ano lang na bawa si Coach Nenet, babayaran niya ako o papasahan niya ako ng pera. So bubuksan lang ni Coach Nenet yung kanyang Bibo. Labas ko lang po dito sa para makita nyo. Ayan. So kung nakikita niyo po itong kulay blue sa gitna, click nyo lang po yan. Ayan, so maglalabas ng scan. Tama po yung scan. So dyan nyo itatapat po yung pay QR. So halimbawa magbabayad kayo sa office yung pangbayad. So dyan nyo po itatype yung pay QR. O yung kaninang sinow na yung pinakita kanina na QR kapag magre-receive ka po ng money, ito, tatapat mo lang dyan. Bawa si Coach Nenet yung magsisend sa akin, itatype niya sa generate ko, automatic ito po, nakadesign po yung QR na yan sa Bibo mo. So kahit sinong gumamit niyan, kahit barilin niya ng iba o i-punch yan ng iba, ikaw at ikaw po ang makaka-receive. So pwede mo po yung i-download, tapos i-send, masisave po siya as image. Pwede nyo po yung i-send sa Messenger, sa email, or sa Viber. I-scan lang po yan ng mga magpapadala sa inyo. Automatic po yan, marireceive nyo na po yung pera. Bawa, GCash to Bibo. So, sample po natin. Kaso hindi pwedeng dalawang naka-share screen di ba? So, sample po sa GCash. Bubuksan ko po yung GCash ko kasi hindi nyo makikita. Ewan ko kung mapapakita ko sa inyo na may scan siya. Pero, yan, buksan ko lang po yung GCash ko. Yan. So, ito po yung GCash ko. Ay, hindi kita pala. I-scan ko siya ngayon. Tatapat ko lang po yung aking ano. Ayan. So, ito po yung lumabas. Teka, off ko po yung aking ano. Off ko po yung aking background. Kita ba? Nagbe-blur po, no? Basta nakalagay po dito, amount, tapos automatic ang nakalagay po sa account name, Romel Texon. Tapos yung account number ko ng Bibo ang nakalagay po dito. Ayan. Tapos, ang resibo automatic sa email nung magsisend. Matatanggap. Yun. So, ganun lang po siya. Ano pa ba? Yung pwede nating i-sample. So, send money. Ayan. Magsisend kayo ng money through Bibo Wallet o bank transfer. Kung magba-bank transfer po kayo, click nyo yung bank transfer. Hanap po kayo ng bangko na kung saan nyo gusto mag-ano, BPI. Ayan, enter nyo lang po yung account number, yung amount, tapos account name. Click proceed. Sundan nyo na lang po yung mga susunod na page. Ganun lang po siya, madali lang. Kailangan lang pong gamitan ng ano talaga, babasahin nyo po bawat ah, instruction na lalabas po. Ayan. So yun po yung Bibo po natin. So sana unti-unti maano po natin siya,